Balang araw luluhod ang mapanlinlang na biyenan at ang taksil na lalaking iyon sa harap ko habang sinusunog ko ang bawat piraso ng kasinungalingang itinayo nila. Hindi nila alam na sa likod ng bawat tahi ng aking mamahaling damit pangkasal, nakabaon ang talim na tatapos sa kanilang pamilya. Isang lihim ang nakatago sa aking lumang cardigan, isang katotohanang mas matanda pa sa kanilang mga utang, at kapag sumabog ang balitang iyon, walang matitira sa pangalang Montenegro, kundi abo. Huwag kang maawa, Alejandro. Siguraduhin mong nakangiti ka habang naglalakad siya sa altar. Pagkatapos ng pirmahan basura na ang babaeng iyan, gamitin mo ang lahat ng matatamis na salita para makuha ang tiwala niya bago tayo tuluyang makaalis sa bansang ito. Ang boses na iyon ni Beatrice Montenegro ay dumaan sa speaker ng aking cellphone malamig at walang bahid ng konsensya, tila hindi siya ang babaeng kanina lang ay yumayakap sa akin at tinatawag akong pinakamamahal na anak. Nakatayo ako sa loob ng marangyang fitting room ng isang butik sa Makati, suot ang trahe de boda na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang puti ng tela ay sumisilaw sa aking paningin, isang simbolo ng kalinisan na ngayon ay tila naging isang malaking biro. Naka-install sa aking telepono ang isang surveillance app na lihim kong ikinonekta sa opisina ni Alejandro sa kanilang mansyon. Noong una akala ko ay bunga lamang ng paranoia ang aking hinala, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ngayon ay tila mga sampal na gumigising sa aking natutulog na katinuan. I know, Mom, hindi ko naman siya tatalikuran kung wala siyang pera. But let's be real, I can't stand her provincial vibes anymore. After the wedding, I'll make sure she signs the transfer documents of the Valdez Foundation. Then she's all yours to dispose, sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses na dati ay musika sa aking pandinig ay naging tunog na lamang ng isang makinang kinakalawang. Walang luha ang pumatak sa aking mga mata. Sa halip naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo, tila naging yelo na dumadaloy sa aking mga ugat. Dahan-dahan kong hinubad ang belo at inilapag ito sa mesa. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang Teresa Valdez na nakikita ko ay hindi isang biktima. Siya ay isang babaeng handang sumunog ng tulay upang matiyak na walang makakasunod sa kanya. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Ang tunog ng mga daliri sa kahoy ay mabilis at tila nagmamadali nagbibigay ng babala sa paparating na gulo. Ma'am Teresa? Sorry to interrupt your fitting pero nandito po si Miss Cecile, ang wedding coordinator nyo. Urgent daw po. Ang management ng hotel ay tumatawag, kailangan na raw masettle ang final deposit na 2 million pesos sa loob ng 30 minuto o ika-cancel nila ang reservation para sa reception bukas. Tawag ng aking assistant mula sa labas. Ito ang paraan ng tadhana para subukin ako. Ang pamilya Montenegro ay baon sa utang at ako ang kanilang ginagawang gatasan. Gusto nilang bayaran ko ang sarili kong bitayan. Kinuha ko ang aking cellphone at pinatay ang recording. Kalmado akong lumakad patungo sa pinto at binuksan ito. Nakita ko ang balisang mukha ni Miss Cecile, hawak ang kanyang tablet at panay ang punas ng pawis sa noo. Teresa darling, I'm so sorry. Hindi ko alam kung bakit nagmamadali ang hotel. Sabi ni Alejandro na transfer na raw niya ang funds pero nagkaroon daw ng glitch sa bangko. Can you cover it first? I'll make sure he pays you back tonight. Mabilis na sabi ni Cecile, ang boses ay puno ng pilit na sigla. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Of course, Cecile, it's just money. I'll handle it. Pumasok ako sa loob at kinuha ang aking checkbook. Ngunit hindi ang tseke ng Valdez Foundation ang aking hinugot. Binuksan ko ang aking laptop at mabilis na nag-log in sa aming joint account ni Alejandro, ang account kung saan inilagak ng mga Montenegro ang huling natitira nilang pera para sa future namin. Sa halip na magbayad, mabilis kong inilipat ang bawat sentimo mula sa account na yon patungo sa isang lihim na offshore account sa ilalim ng pangalan ng aking ina. Sa loob ng 3 minuto, ang balanse ni Alejandro Montenegro ay naging 0. Miss Cecile? Tawag ko habang lumalabas muli ng kwarto, ang aking boses ay matatag at walang panginginig. Sabihin mo sa hotel magkakaroon ng kaunting delay. I'm having some issues with my global security verification. I'll call them personally in an hour. Pero Teresa, 30 minutes lang ang binigay nila, hirit ni Cecile. Then let them wait, malamig kong sagot. Tinalikuran ko siya at bumalik sa harap ng salamin. Hinawakan ko ang laylayan ng aking damit, ang dulo ng sinulid na tila nagdurugtong sa akin at sa alaala ng aking ina. May isang mahalagang dokumento sa loob ng aking lumang cardigan na naiwan sa kotse. Isang dokumentong magpapatunay
na ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Montenegro ay hindi kailanman naging kanila. Hinubad ko ang damit pangkasal nang walang tulong ng sinuman, tila tinatanggal ang isang balat na hindi na sa akin. Kinuha ko ang aking telepono at dinial ang numero ni Attorney Leandro Villa. Attorney, it's time. I release mo na ang notice of foreclosure para sa Montenegro estate. Isama mo na rin ang mga audit reports ng Valdez Foundation. I want everything frozen by sunrise. Are you sure about this, Teresa? Bukas na ang kasal nyo? Tanong ng baritono at seryosong boses sa kabilang linya. Hindi, attorney. Bukas ang araw ng kanilang paglilibing. Sagot ko habang tinitingnan ang huling mensaheng dumating sa aking screen mula kay Alejandro. Can't wait to see you walk down the aisle, my queen. I love you so much. Inoff ko ang screen ng telepono. Isang tahimik na bomba ang itinanim ko sa kanilang sistema, at ako lamang ang nakakaalam kung kailan ito sasabog. Ang huling bagay na kailangan kong gawin ay harapin si Beatrice sa dinner mamaya, nang may ngiti sa aking mga labi habang iniisip kung paano ko unti-unting hihilahin ang bawat sinulid ng kanilang marangyang buhay, hanggang sa sila ay maiwang hubad at talunan sa gitna ng lansangan. Naramdaman ko ang bigat ng cardigan sa aking kamay nang makuha ko ito mula sa sasakyan. Sa loob ng tahi nito may isang maliit na matigas na bagay, isang USB na hindi ko pa binubuksan, ngunit alam kong ito ang magiging huling pako sa kabaong ng mga Montenegro. Narinig ko ang tunog ng aking cellphone, isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang pamilyar na boses ang nagsalita, puno ng takot at hingal. Teresa, huwag kang uuwi sa mansyon. Alam na ni Beatrice na may alam ka. Nakita niya ang secret folder sa computer ni Alejandro. Tumakas ka na habang may oras pa. Bago ko pa masagot ang boses ni Clara, isang itim na SUV ang huminto sa harap ko at tatlong lalaking nakasuit ang mabilis na bumaba, hinarangan ang bawat daan ko palabas ng parking lot. Sa gitna ng sementadong parking lot, ang init ng hapon ay tila mas lalong naging mapanakal. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Ang takot ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa mga sandaling ito. Tinitigan ko ang tatlong lalaking dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa sahig, tila mga galamay ng isang halimaw na handa akong lamunin. Ma'am Teresa, pinapasundo po kayo ni Madam Beatrice. May mahalaga daw po kayong pag-uusapan sa mansyon, sabi ng lalaking nasa gitna. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang robot, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa cardigan na mahigpit kong hawak. Sabihin mo kay Beatrice may sarili akong sasakyan. Susunod ako kung kailan ko gusto at takiktis pa, matigas kong sagot. Ang bawat salita ko ay tila bakal na tumatama sa bato. Pasensya na po, ma'am. Mahigpit ang utos ni Madam. Kailangan niyo kaming samahan. Ngayon na. Ang paghakbang niya ay sinabayan ng pagbukas ng pinto ng itim na SUV, isang malalim at madilim na espasyo na tila isang bukas na kabaong. Alam ko ang laro nila. Gusto nilang bawiin ang kontrol bago ko pa mailabas ang aking mga alas. Ngunit nagkamali sila kung akala nila ay madali akong itutumba. Mabilis kong kinuha ang aking susi sa loob ng bulsa ng cardigan, na ramdaman ang USB na nakatago sa tahi nito. Sa isang mabilis na galaw bago pa sila makalapit, pinindot ko ang panic alarm ng aking sasakyan. Ang ingay ng busina ay bumalot sa buong parking lot, isang sunod-sunod at nakakarinding tunog na agad na kumuha sa atensyon ng mga gwardya sa paligid. Ang mga lalaki ay panandaliang natigilan, ang kanilang pagkagulat ay naging pagkakataon ko. Anong nangyayari dito? Sigaw ng isang security guard habang tumatakbo palapit. Security? Wala ho, officer. May maling napindot lang sa susi ko, sabi ko habang binubuksan ang pinto ng sarili kong kotse nang may bilis na bunga ng kaba at determinasyon. At ang mga lalaking ito ay papaalis na. Tiningnan ko sila ng may malamig na tingin, isang babala na hindi ako ang babaeng maaari nilang basta-basta na lamang kaladkarin. Pumasok ako sa loob, nilock ang pinto at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa aspalto ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Pagdating ko sa mansyon ng mga Montenegro, ang atmosphere ay tila biglang naging mabigat, parang may paparating na bagyo. Pagpasok ko pa lang sa foyer, bumungad na sa akin ang boses ng paghagulgol, isang pamilyar na tunog na alam kong bahagi lamang ng isang mas malaking palabas. Teresa, Diyos ko anak, saan ka ba galing? Akala ko ay may nangyari na sa iyo. Patakbong lumapit sa akin si Beatrice. Hawak niya ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay maputla
at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha na tila galing sa isang mahusay na script ng teleserye. Inatake ako ng high blood dahil sa pag-aalala. Bakit mo ginawa iyon sa account ni Alejandro? Akala ba namin ay pamilya na tayo? Kasunod niya si Marites, ang kapitbahay naming laging may dalang cellphone at tila hindi nabubuhay ng walang drama. Nakita ko ang bahagyang pag-angat ng kanyang kamay, kumukuha siya ng video. Alam ni Beatrice kung paano gamitin ang publiko para ipahiya ako. "Mommy, relax. Masama sa puso niyo ang sobrang emosyon." Sabi ko nang may boses na kasing lamig ng yelo. Hindi ko siya niyakap, hindi ko siya tiningnan ng may awa. Inilipat ko ang pera dahil may nakita akong mga transaction na hindi ko maintindihan. Protection lang iyon para sa ating lahat. Lalo na't malapit na ang kasal, hindi ba? Protection, singit ni Alejandro, na pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "You emptied our joint account." "Teresa, pinahiya mo ako sa bangko. Ano na lang ang sasabihin ng mga supplier? Na ang isang Montenegro ay walang pambayad dahil kinontrol ng asawa niya ang pera. If you have the funds, Alejandro, the bank wouldn't care. Ang problema ay wala kayong pondo," sagot ko. Bawat salita ko ay direkta at walang paligoy-ligoy. "And let's be honest, the only thing you're worried about is your image, not our marriage." "How dare you, Tom?" sigaw ni Beatrice, biglang tumayo ng tuwid at tila nakalimutan ang kanyang atake sa puso. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, isang probinsyanang walang pangalan na tinanggap namin sa aming marangal na tahanan. Ganito mo ba kami babayaran?" Utang na loob naman, Teresa. Marangal't mahina kong tawa, isang tunog na puno ng pait. Ang dangal ay hindi nabibili ng apelido, Beatrice. At ang utang na loob ay hindi dapat ginagawang tanikala. Lalong uminit ang palitan ng salita nang biglang pumasok si Monica sa eksena. Hindi siya tumitingin sa akin. Dumiretso siya kay Alejandro at hinawakan ang braso nito, isang galaw na masyadong pamilyar para sa isang kaibigan. "Teresa, please, tama na. Nakaka-stress na itong ginagawa mo kay Tita Beatrice. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil ba sa mga dokumentong nakita mo? Those are just business plans. Hindi mo naiintindihan ang kalakaran ng mga Montenegro," sabi ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na pagmamalasakit. "Oh, I understand everything now, Monica. Lalo na ang papel mo sa kalakaran na ito," sagot ko habang tinititigan siya sa mga mata. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay may halong kaba. "Mag-uusap tayo bukas sa altar. Doon natin tatapusin ang lahat ng pagpapanggap na ito," sabi ko at tinalikuran sila. Umakyat ako sa aking kwarto, pero hindi para magpahinga. Kailangan kong makuha ang huling piraso ng katotohanan. Ngunit nang buksan ko ang pinto ng aking silid, tumigil ang mundo ko. Ang bawat gamit ko ay nakakalat sa sahig. Ang aking mga maleta ay punit-punit. At sa gitna ng kama, nakalatag ang aking wedding gown, pero hindi na ito ang puting damit na isinuot ko kanina. May mga pulang mantsa ng pintura ito, tila dumanak ang dugo sa buong tela. At may nakasulat na malalaking titik gamit ang itim na marker. "Probinsyanang ambisyosa, maghanda ka sa iyong libing." Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit, na tila sasabog na sa aking dibdib. Sa gitna ng gulo may isang bagay na nawawala. Ang aking lumang cardigan. Ang cardigan na may USB ng aking ina. Mabilis akong lumingon at nakita ko si Monica na nakatayo sa may pinto, hawak ang pamilyar na tahitahing tela sa kanyang mga kamay. Isang mapait na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinataas ang isang gunting. Ang bawat tahi ng cardigan na iyon ay tila hibla ng aking sariling hininga, isang huling yakap mula sa aking ina na unti-unting pinupunit ng babaeng itinuring kong kapatid. Ang talim ng gunting ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kwarto, tila nangungutya sa aking kawalan ng lakas. Ngunit sa halip na sumugod at magmakaawa, nanatili akong nakatayo, ang aking mga kamay ay dahan-dahang bumaba sa aking gilid. Ang aking mukha ay tila isang pader ng semento, walang bitak, walang emosyon. "Sige, Monica, gupitin mo," ang aking boses ay patagwalang panginginig. "Sirain mo ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa alaala ng nanay ko. Pero tandaan mo ito, sa oras na magsarado ang gunting na yan, wala na ring matitira sa pagkakaibigan natin."
At sa oras na mawala ang protection ko sa iyo, ikaw ang susunod na gugupitin ni Beatrice. Akala mo ba ay kakampi ka nila isa ka lang kasangkapan na itatapon din nila kapag nakuha na nila ang gusto nila? Natigilan si Monica. Ang kanyang kamay ay nanginig ng bahagya. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang takot na baka tama ang aking sinasabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita isang kamay, ang biglang humawak sa kanyang braso mula sa dilim ng pasilyo. Tama na yan, Monica. Masyado nang maingay ang iyong insecurity. Isang boses ang pumutol sa tensyon. Si Clara, ang matanda at misteryosong katulong na tila anino sa mansyong ito. Sa isang mabilis at bihasang galaw kinuha ni Clara ang cardigan mula sa kamay ni Monica. Hindi nakapalag ang huli, tila natusok ng matatalas na tingin ng matanda. Bumaba ka na, hinahanap ka ni Alejandro sa garden. May kailangan daw kayong ayusin bago ang dinner, dagdag ni Clara nang may malalim na kahulugan. Padabog na lumabas si Monica, ang tunog ng kanyang matatayog na takong sa sahig ay tila isang talunang martsa. Nang kami na lamang ang naiwan, lumapit sa akin si Clara. Inabot niya ang cardigan. Ang kanyang mga daliri na puno ng kulubot, ngunit tila may taglay na kakaibang lakas, ay humaplos sa tahi kung saan nakatago ang USB. Huwag kang mag-alala, Teresa. Hindi nila alam ang tunay na halaga nito, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay direkta sa akin, tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Sumunod ka sa akin sa kusina. May mga bagay na hindi kayang sabihin ng bibig, pero kayang patunayan ng mga papel. Tahimik akong sumunod sa kanya. Dumaan sa mga madidilim at malalamig na pasilyo ng mansyon, na tila mga bituka ng isang halimaw. Sa maliit at payak na kwarto ni Clara sa likod ng kusina, inilabas niya ang isang lumang lata ng biskwit. Sa loob nito ay mga dokumentong tila matagal nang itinago, mga resibo ng kasino, mga liham ng paniningil, at mga litratong hindi kailanman dapat nakita ng publiko. Ang mga Montenegro ay hindi mga Leon Teresa. Sila ay mga buwayang nalulunod sa sarili nilang utang, simula ni Clara habang inilalatag ang mga papel. Si Vicente, ang ama ni Alejandro, ay natalo ng mahigit 50 milyong piso sa loob lamang ng isang buwan. Ang mansyong ito, nakasanla na iyan sa 3 magkakaibang tao. Ang kailangan nila ay ang iyong foundation para magsilbing hugasan ng kanilang mga maruruming transaksyon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak nila, kundi ang gawin akong kriminal sa harap ng batas. Bakit mo ito ginagawa, Clara? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko. Habang tinitingnan ng isang litrato ni Vicente, na may kasamang isang batang babae na kamukhang kamukha niya, tumingin siya sa malayo, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dahil ang dugo ng mga Montenegro ay dumadaloy din sa aking mga ugat, ngunit ang kanilang lason ay hindi kailanman tumama sa aking puso. Ako ang bunga ng kanilang kasalanan na pilit nilang itinago sa dilim, at sapat na ang maraming taon na panonood sa kanilang panloloko. Ang ina mo. Siya lang ang tanging taong tumingin sa akin nang may respeto noong nagtatrabaho pa siya dito sa Manila. Natigilan ako. Ang aking ina ay may connection sa pamilyang ito na higit pa sa alam ko. Ito ang kailangan mong makita, sabi ni Clara sabay abot ng isang maliit na brown envelope. Ito ang dahilan kung bakit kampante si Monica na hindi mo siya magagawang saktan. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Ang bawat paghinga ko ay tila tumitigil. Sa loob ay mga litrato, hindi lang basta litrato ng pagtataksil, kundi mga litrato ni Alejandro at Monica. Sa loob mismo ng aking kwarto, sa ibabaw ng aking kama, habang ako ay nasa Bulacan para sa anibersaryo ng kamatayan ng aking ina. At sa huling litrato, may hawak silang isang dokumento, ang aking orihinal na testamento, na matagal ko nang hinahanap. Plano nilang ituloy ang kasal bukas, Teresa. At pagkatapos ng honeymoon nyo, hindi ka na magigising. Isang accident ang mangyayari, at si Alejandro ang magmamana ng lahat. Malamig na pahayag ni Clara. Walang sigaw na lumabas sa aking bibig. Ang tanging narinig sa loob ng maliit na silid ay ang marahas na pagpunit ko sa envelope. Ang aking mga mata ay naging kasing talim ng mga kristal. Salamat, Clara, dahil dito hindi lang sila mawawala ng pera bukas. Sabi ko habang tinititigan ang aking sarili sa isang maliit na salamin sa pader. Mawawalan din sila ng hininga sa harap ng buong mundo. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, narinig namin ang marahas na pagbagsak ng isang gamit sa labas ng pinto. Isang anino ang mabilis na lumayo. May nakarinig sa amin.
Bag. Ang mabilis na pagkaluskos ng sapatos sa marmol na sahig ay tila isang babala na ang bawat plano ko ay maaari ring mawasak sa isang kisap mata. Hindi ako nag-atubili. Mabilis kong nilisan ang silid ni Clara at sinundan ang aninong mabilis na naglaho sa dulo ng madilim na pasilyo. Ang tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa aking bawat hakbang, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing talim ng isang labaha. Nang marating ko ang bukana ng malawak na dining hall, nakita ko si Monica. Hingal na hingal siya, bahagyang inaayos ang kanyang buhok habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili sa harap ng isang malaking florera na ngayon ay basag na sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng porselana ay tila ang tunog ng aming pagkakaibigang tuluyan nang nagkapira-piraso. Teresa, oh my God, nagulat ako, I was looking for you. Sabi ni Monica, ang kanyang boses ay mataas at puno ng pilit na sigla. Nabasag ko tuloy itong vase ni Tita Beatrice. Ang dilim kasi dito sa likod. Tinitigan ko siya ng matagal. Alam ko ang tingin na iyan. Iyan ang tingin ng isang taong kakatapos lang magbenta ng kaluluwa. Huwag kang mag-alala sa vase, Monica. Mas mahalaga ang mga bagay na narinig mo, hindi ba? Sandaling natigilan si Monica, ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho at napalitan ng isang mapang-uyam na tingin. You think you're so smart, Teresa? Akala mo ba ikaw lang ang may kayang maglaro? We are in the Montenegro's house. You are just a guest who stayed too long. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko siya at nagtungo sa hapagkainan kung saan naghihintay ang pamilya Montenegro para sa aming pre-wedding dinner. Ang mesa ay puno ng mga mamahaling putahe, ngunit sa aking paningin, ang bawat ulam ay tila lason na nakahain ng maayos. Teresa darling, kome maupo ka na. We were just talking about the honeymoon in Spain. Bati ni Beatrice ng may pinakamagandang ngiti, tila walang nangyaring tensyon kanina. Si Alejandro naman ay agad na tumayo at hinila ang aking upuan. Ang kanyang haplos sa aking balikat ay tila isang uod na gumagapang sa aking balat. Are you okay, love? You look a bit pale. Bulong ni Alejandro. I'm perfectly fine, Alejandro. Excited lang marahil para sa bukas. Sagot ko habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang kamay. Nagsimula ang hapunan na puno ng mga huwad na tawa at usapang pampamilya. Ngunit sa gitna ng pagkain, biglang tumayo si Monica at itinaas ang kanyang baso ng wine. I have a toast for the bride, sabi ni Monica habang nakatingin ng direkta sa akin. Para sa isang kaibigan na akala ko ay kilala ko na pero may itinatago palang matinding talento sa pag-iimbestiga. Naramdaman ko ang biglang pananahimik ng buong mesa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtunog ng mga kubyerto sa pinggan. Dahan-dahang ibinaba ni Beatrice ang kanyang wine glass at tumingin kay Alejandro. Isang senyales. Teresa, we know, malamig na sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis ng isang ina. Ito ay boses na ng isang maninila. Alam namin ang tungkol kay Attorney Villa. Alam namin ang tungkol sa mga folder na kinuha mo. At alam namin ang balak mong gawin bukas. Hindi ako nagulat. Inaasahan ko na ang pagkakanulo ni Monica, ngunit hindi ko akalain na ganito kabilis. Kung alam nyo na bakit pa tayo nagpapatuloy sa hapunang ito, bakit hindi nyo na lang ako palayasin? Tumawa ng malakas si Alejandro, isang tawang puno ng pangungutya. Dahil sa larong ito, Teresa, kami ang may hawak ng board. Monica was very generous to give us everything, your files, your recordings, even your communication with that lawyer. Inilabas ni Beatrice ang kanyang tablet at iniharap sa akin. Isang video ang nagplay. Ngunit hindi ito ang video ng kanilang pagtataksil. Ito ay isang edited video kung saan ako ay nagbumukhang isang gold digger na nagpaplanong lasunin si Alejandro para makuha ang yaman ng mga Montenegro. Ang mga boses ay binago, ang mga eksena ay pinagtagpi-tagpi para magmukha akong kriminal. Tomorrow at the wedding, this video will go viral if you don't sign these papers. Sabi ni Beatrice habang inilalatag ang mga dokumento ng paglilipat ng Valdez Foundation sa pangalan niya. Ang buong Pilipinas ay maniniwala na ikaw ang masama. Mawawala ang reputasyon mo, ang foundation mo, at ang dangal ng ina mo. You sold me out for what, Monica? For money, for Alejandro? Tanong ko habang nakatingin sa kaibigan ko. For my future, Teresa, something you always take for granted. Sagot ni Monica ng walang pagsisisi. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa paligid. Ang mga Montenegro ay nakangiti, tila nakamit na nila ang tagumpay. Inabot ko ang ballpen na inilapag ni Alejandro sa harap ko
Ngunit bago ko ito idampi sa papel, tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Akala niyo ba ay isa lang ang bala ko? Mahina kong sabi. What do you mean? Tanong ni Beatrice, ang kanyang kilay ay nagsimulang mag-abot. Sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng sirena ng mga pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa labas ng gate ng mansyon. Ngunit hindi lang iyon. Ang bawat cellphone ng mga bisitang nasa labas ng dining hall ay sabay-sabay na tumunog. Isang live stream ang biglang lumitaw sa bawat screen, isang live stream ni Clara, na ngayon ay nasa loob ng lihim na vault ni Vicente, hawak ang orihinal na mga dokumento ng utang at ang ebidensya ng kanilang planong pagpatay sa akin. Hindi niyo nakuha ang lahat, Beatrice. Ang akala niyong nakuha ni Monica ay ang fake folder na sadyang iniwan ko para sa mga traidor, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Ngunit ang aking panalo ay panandalian lamang. Biglang hinawakan ni Alejandro ang aking braso, nang napakahigpit ang kanyang mga kuko, ay bumaon sa aking balat. Isang itim na baril ang bigla niyang inilabas mula sa ilalim ng mesa at itinutok sa aking tagiliran. You think you won? Walang pulis na makakapasok dito sa loob ng 5 minuto? At sa loob ng 5 minutong iyon, sisiguraduhin kong wala ka ng buhay para makita ang pagbagsak namin. Bulong ni Alejandro habang nanlilisik ang mga mata. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang dambuhalang kampanilya na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking dibdib, ngunit ang aking paningin ay nanatiling matalas na kapako sa nangangalit na mga mata ni Alejandro. Naramdaman ko ang malamig at matigas na dulo ng baril na nakabaon sa aking tagiliran. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang telang suot ko ay hindi na puti kundi kulay ng kamatayan. Sige, Alejandro, putukin mo. Ang aking boses ay lumabas na parang bulong ng hangin sa hating gabi, malamig, tuyo, at walang bahid ng takot. Isang kalabit lang ng daliri mo at tatapusin mo ang lahat. Pero kasabay ng pagbagsak ng katawan ko ay ang pag-broadcast ng mukha mo bilang isang mamamatay tao sa buong mundo. Tumingin ka sa itaas, Alejandro. Hindi mo ba nakikita ang maliit na pulang ilaw sa chandelier? Dahan-dahang napatingin si Alejandro sa itaas. Ang kanyang kamay na hawak ang baril ay nagsimulang manginig. Sa loob ng marangyang chandelier may nakatagong camera, isang bagay na hindi nila napansin dahil sa sobrang kumpiyansa. The live stream isn't just in the vault, Alejandro. It's right here. Every word you said, every threat you made is being watched by thousands of people right now. Do you think you can hide a murder in front of a digital audience? Dagdag ko. Bawat salita ko ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa kanyang tapang. Shut up, pinapatay mo ang pamilya ko, Teresa, sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan namin. Sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka puno ng desperasyon at puot. Pinaghirapan. Ang pagnanakaw ba sa mga scholarship ng mga batang mahihirap? Ang tinatawag mong paghihirap, Beatrice. Ang pagsusugal sa perang hindi inyo ang tawag mong sakripisyo. Hinarap ko siya ng walang kurap. You didn't build a legacy, you built a house of cards. And I am just the wind that finally blew it down. Sa gitna ng tensyon, narinig namin ang marahas na pagbagsak ng pintuan sa foyer ng mansyon. Hindi iyon ang mga pulis. Ang pumasok ay si Vicente Montenegro, ang ama ni Alejandro, na tila naging isang bangkay na naglalakad dahil sa sobrang putla. Hawak niya ang kanyang tablet, ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang pinapanood ang live stream na sumisira sa kanilang pangalan sa bawat segundo. Stop it, Alejandro, ibaon mo na ang baril na iyan. It's over. The stocks are plunging, our creditors are calling. We lost everything in 10 minutes. Sigaw ni Vicente. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo, isang tunog ng isang taong tuluyan nang gumuho ang mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Alejandro ang baril. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap na palitan ng kawalan ng pag-asa. Kinuha ko ang pagkakataong iyon upang tumayo. Hindi ako tumakbo, hindi ako nagmadali. Lumakad ako nang may dangal, ang bawat hakbang ko sa sahig ay tila isang tunog ng katarungang sa wakas ay naisakatuparan. You're not worth a bullet, Alejandro, and you're definitely not worth my life, sabi ko habang tinitingnan siya sa huling pagkakataon. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ako makalabas, naramdaman ko ang isang kamay na humila sa aking buhok. Si Monica. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyo puno ng inggit at galit. You think you can just walk away after ruining my life too? I gave up everything for this. I was supposed to be the queen,
after you're gone. Sigaw niya habang sinusubukan akong saktan. Hindi ko siya pinatulan ng dahas. Isang mabilis na pag-iwas lang ang ginawa ko, at dahil sa kanyang sariling bigat at galit, natumba siya sa sahig saktong sa ibabaw ng mga basag na porselana ng vase na siya rin ang nakabasag kanina. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Monica. Ang sarili mong ambisyon ang gumawa niyan. You chose to be a shadow, and now you will rot in the dark. Sabi ko sa kanya nang walang halong awa. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi at ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na ngayon ay pumapalibot na sa buong estate. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang koro na nagdiriwang sa aking kalayaan. Nakita ko si Clara na naghihintay sa labas ng gate, hawak ang aking lumang cardigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may nakaguhit na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Tapos na, Clara, wala na ang mga tanikala bulong ko. Hindi pa, Teresa. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay tila may dalang babala. Inabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Isang bagong email ang pumasok. Binuksan ko ang mensahe. Ang aking dugo ay tila muling tumigil sa pagdaloy. Ito ay isang scanned copy ng isang lihim na kasunduan na nilagdaan ng aking ina bago siya mamatay. Ang pirma ay hindi mapagkakaila. Ang Valdez Foundation ay hindi kailanman naging akin. Sa ilalim ng isang nakatagong sugnay ang foundation at lahat ng ari-arian nito ay automatikong malilipat sa isang misteryosong korporasyon. Sa oras na hindi matuloy ang kasal ko kay Alejandro Montenegro. At ang may-ari ng misteryosong korporasyong iyon, hindi si Beatrice, hindi si Alejandro, kundi ang taong hindi ko inakalang may kakayahang gumawa nito. Napatingin ako kay Attorney Leandro Villa, nakabababa lang sa kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo sa akin, may hawak na mga bagong papeles. At ang kanyang ngiti ay hindi na ang ngiti ng isang kaalyado. Ito ay ang ngiti ng isang tunay na manlalaro na naghintay ng tamang pagkakataon para kunin ang lahat. Congratulations, Teresa. You destroyed the Montenegros. Sabi ni Attorney Villa, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang punyal. Now shall we talk about your new boss? Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Attorney Leandro Villa. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang ngiti ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Sa paligid namin ang ingay ng mga sirena at ang kaguluhan ng pag-aresto sa mga Montenegro ay tila naging malayong bulong na lamang. Ang totoo at mas matinding kalaban ay nasa harap ko na hawak ang mga papeles na magdidikta sa aking bukas. You really thought you could win alone, Teresa? In this world, the law doesn't favor the victim. It favors the one who knows how to rewrite the rules. Sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamalaki. Your mother was smart, but she was desperate. She signed that agreement to protect you, not knowing she was handing me the keys to her kingdom. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko binigyan ang kanyang ego ng pagkakataong makita ang aking pagkatalo. Sa halip, hinigpitan ko ang hawak sa aking lumang cardigan. Naramdaman ko ang USB sa loob nito, ang huling armas na hindi pa niya alam. Attorney, don't smile too wide. Baka mapunit ang maskara mo. Sagot ko ng may boses na kasing talim ng labaha. You may have the papers, but I have the truth. And in my world, truth always finds a way to burn the paper it's written on. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa sasakyan ni Clara. Hindi ako lumingon. Alam ko ang bawat galaw ni Leandro ay nakatala na sa aking isipan. Pagdating namin sa isang ligtas na taguan, isang maliit na apartment sa labas ng lungsod, na matagal nang inihanda ni Clara, agad kong kinuha ang aking laptop. Ang bawat hibla ng sinulid sa cardigan ay tila may sariling kwento. Gamit ang isang maliit na gunting, dahan-dahan kong binuksan ang tahi sa laylayan. Lumabas ang isang maliit na USB kulay pilak at tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Isinalpak ko ito sa laptop. Ang aking kamay ay hindi nanginginig, ngunit ang aking puso ay tila isang tambol na naghihintay sa huling hudyat. Isang video file ang lumitaw. Ang pangalan ng file ay para sa aking Teresa. Nang i-play ko ang video, lumabas ang mukha ng aking ina, si Maria Valdez. Payat siya, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang tingin ay matatag, isang tingin na pamilyar sa akin, dahil nakikita ko ito sa salamin araw-araw. Teresa, anak, kapa. Simula niya, ang kanyang boses ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang mga lobo. Alam ko ang balak ni Vicente Montenegro
at ang pagtataksil ng pamilya Villa. Ang kasunduang pinirmahan ko ay isang patibong, ngunit gumawa ako ng sarili nating daan. Ang misteryosong korporasyon na binabanggit nila. Hindi iyon kay Leandro. Binago ko ang mga dokumento sa huling sandali sa tulong ng isang taong tapat sa atin. Yung korporasyong yon ay nakapangalan sa isang taong hindi nila kailanman paghihinalaan. Natigilan ako. Sino ang taong iyon? Teresa, tingnan mo ang folder na may pangalang Clara. Doon mo malalaman ang lahat. Dagdag ng aking ina bago tuluyang maglaho ang kanyang imahe sa screen. Mabilis kong binuksan ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay naglalaman ng isang katotohanang yumanig sa aking buong pagkatao. Si Clara ay hindi lang basta anak sa labas ni Vicente. Siya ang tunay na tagapagmana ng isang bahagi ng lupaing kinatitirikan ng mansyon ng mga Montenegro. Isang lupang ninakaw ni Vicente mula sa pamilya ng aking ama. Ang aking ina at si Clara ay matagal nang nagtulungan upang protektahan ako. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang huling video sa folder. Ito ay isang nakatagong recording ni Vicente Montenegro noong gabing mamatay ang aking ama. Sa video malinaw na maririnig ang pag-amin ni Vicente na sinabutahin niya ang sasakyan ng aking ama sa utos ng ama ni Leandro Villa. Sila ang pumatay sa tatay ko, man. Bulong ko. Ang aking galit ay hindi na lang basta apoy. Ito ay naging isang dambuhalang sunog na handang tumupok sa lahat ng humaharang sa aking daan. Teresa, kailangan nating kumilos. Sabi ni Clara mula sa likuran ko. Alam ni Leandro na nakuha mo ang USB. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Ngunit huli na ang lahat. Narinig namin ang marahas na pagpihit ng kandado ng pintuan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Inasahan ko si Leandro, inasahan ko ang mga pulis, pero ang pumasok sa kwarto ay isang taong dapat ay nasa likod na ng mga rehas. Si Alejandro Montenegro. Ang kanyang mukha ay puno ng galos, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At may hawak siyang isang matulis na bagay, isang piraso ng basag na bote, na tila isang dambuhalang kuko. Akala mo ba ay ganun lang kadaling tapusin ang isang Montenegro? Bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay tila galing sa impyerno. Nakatakas ako, Teresa. At bago nila ako mahanap, sisiguraduhin kong isasama kita sa pagbagsak ko. Anong hawak mo, Teresa? Ibigay mo sa akin ang USB na iyan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Si Clara ay sinubukang humarang pero tinulak niya ito ng malakas patungo sa pader. Nakatayo ako sa harap ng aking laptop. Ang USB ay nakasaksak pa rin, ang katotohanan ay nasa aking mga kamay, habang ang kamatayan ay isang hakbang na lamang ang layo. Subukan mo, Alejandro, sabi ko habang tinititigan siya nang walang takot. Subukan mong lumapit at hinding-hindi mo malalaman kung paano ko tuluyang buburahin ang pangalan mo sa mundong ito. Ang talim ng basag na bote ay sumasalamin sa desperasyon sa mga mata ni Alejandro, ngunit hindi ako gumalaw kahit isang pulgada. Ang malamig na simoy ng gabi na pumapasok sa bukas na bintana ay tila humahaplos sa aking batok, isang paalala na sa larong ito ang unang mawalan ng katinuan, ang siyang unang mabibigo. Tinitigan ko ang piraso ng salamin na unti-unting lumalapit sa aking leeg, nararamdaman ang init ng kanyang mabilis at mababaw na paghinga. Ibigay mo sa akin ang USB, Teresa. Isang galaw mo lang ititistis ko itong bote sa lalamunan mo. Wala na akong pakialam kung mamatay ako, basta isasama kita. Ang boses ni Alejandro ay paos tila galing sa isang hayop na nasugatan at wala nang malabasan. Pumatay ka na ba, Alejandro? Ang aking boses ay lumabas na parang isang malamig na bulong, walang bakas ng takot. Kaya mo bang maramdaman ang bigat ng isang buhay sa iyong mga kamay? O gaya ka lang ng tatay mo na kailangang dumaan sa likod at sabotahihin ang sasakyan para lang manalo, natigilan si Alejandro. Ang panginginig ng kanyang kamay ay lalong tumindi. Ang katotohanang binato ko sa kanya ay tila isang dambuhalang bato na nagpabigat sa kanyang konsensya. Anong sinasabi mo, Tian? Tanong niya, ang kaba ay nagsimulang humalo sa kanyang galit. Napanood ko na ang video, Alejandro. Ang tatay mo ang pumatay sa tatay ko. At ang tatay ni Leandro Villa ang nagplano ng lahat. Hindi ka lang isang kriminal, isa ka ring biktima ng sarili mong pamilya. Isang tau-tauhan na ginagamit para pagtakpan ang kanilang mga dumi. Sabi ko habang dahan-dahang iniaangat ang aking kamay, hindi para lumaban kundi para ituro ang laptop. Ang video na iyan ay kasalukuyang nag-u-upload sa isang secure server.
Sa loob ng 5 minuto, kahit patayin mo ako, ang buong bansa ay malalaman ang tunay na baho ng pamilya Montenegro at Villa. Magsisinungaling ka lang, gusto mo lang akong takutin. Sigaw niya sabay lungga patungo sa akin. Ngunit bago pa tumama ang bote isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pintuan, ang narinig mula sa labas. Hindi ito ang mga pulis. Sa halip isang pangkat ng mga lalaking nakasuot mga tauhan ni Leandro Villa, ang mabilis na pumasok. Sa gitna nila lumakad si Leandro, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling coat, tila nanonood lang ng isang boring na dula. Alejandro, bitawan mo ang bote. Masyado kang madumi para sa ganyang trabaho. Malamig na utos ni Leandro. Leandro, tulungan mo ako, ang USB, kailangan nating makuha ang USB. Sigaw ni Alejandro, umaasa na ang kanyang kaalyado ay narito para iligtas siya. Ngunit isang mapait na tawa lang ang isinagot ni Leandro. Tiningnan niya si Alejandro ng may matinding pandidiri. You are such a disappointment, Alejandro. Pinatakas kita sa mga pulis para lang gawin ang trabahong hindi ko madumihan ang sarili kong mga kamay, pero heto ka nanginginig sa harap ng isang babae. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Si Leandro ang nagpatakas kay Alejandro. Ginamit niya ang desperasyon ni Alejandro para subukang bawiin ang ebidensya nang hindi siya nadadamay. Teresa, ibigay mo na sa akin ang USB. Let's make this easy. You get your life and I get my peace of mind. Sabi ni Leandro habang lumalapit sa akin. Peace of mind? Tawa ko, isang tunog na puno ng pangungutya. Ang katahimikan ng isip ay hindi nakukuha sa pagbura ng ebidensya, attorney. Nakukuha ito sa pagharap sa hustisya. At hindi ko kailanman ibibigay sa iyo ang huling hiling ng aking ina. Sa isang mabilis na galaw kinuha ni Leandro ang baril mula sa isa niyang tauhan at itinutok ito kay Alejandro, hindi sa akin. Sign of goodwill, Teresa. I'll kill this loser for you. Isang sagabal na lang siya sa atin. Pagkatapos pag-uusapan natin ang bago nating kasunduan. Sabi ni Leandro, ang kanyang daliri ay dahan-dahang pumipindot sa gatilyo. Huwag, sigaw ni Clara mula sa sahig, sinusubukang gumapang patungo kay Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tila dumaan sa maraming dekada ng paghihirap. Huwag mong papatayin ang sarili mong kapatid, Leandro. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila naging isang dambuhalang pader na gumuho. Natigilan si Leandro. Ang baril ay nanatiling nakatutok pero ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Anong sabi mo? Tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay tila isang basag na salamin. Ang tatay mo, si Attorney Villa Sr. at ang ina ni Alejandro, si Beatriz, may naging lihim silang relasyon bago pa man ikasal si Beatriz kay Vicente. Bulong ni Clara, ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang kulubot na mukha. Alejandro is not a Montenegro. He is a Villa. He is your brother, Leandro. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagkawatak-watak at nabuo sa isang mas nakakaririm-marim na imahe. Ang bawat pagtataksil, ang bawat pagnanakaw, at ang bawat krimen ay nag-uugat sa isang malaking kasinungalingan na nagbubuklod sa dalawang pamilyang ito. Tumingin si Leandro kay Alejandro. Ang baril sa kanyang kamay ay unti-unting bumaba. Ngunit si Alejandro, sa kanyang sobrang pagkalito at galit, ay hindi na nakapag-isip ng tama. Sa halip na matuwa, lalo siyang nagalit sa katotohanang siya ay bunga ng isa pang pagkakanulo. Gamit ang huling lakas, sumugod si Alejandro, hindi sa akin kundi kay Leandro. Mamatay tayong lahat, sigaw ni Alejandro habang itinatarak ang basag na bote sa balikat ni Leandro. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Ang matinis na tunog ng pagputok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng silid na sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Ang amoy ng pulbura ay mabilis na humalo sa amoy ng kalawang ng dugo na nagsimulang umagos sa sahig. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, tila hindi makapaniwala na ang huling bala na tatapos sa kanya ay nanggaling sa mga tauhan ng taong inakala niyang kanyang kaligtasan. Alejandro, tiyang sigaw ni Clara ay tila isang punyal na humiwa sa hangin. Mabilis siyang gumapang patungo sa dugo ang katawan ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay puno ng panginginig habang sinusubukang takpan ang sugat sa dibdib nito. Tumingin ako kay Leandro. Ang kanyang baril ay dahan-dahang ibinaba ng kanyang tauhan, ngunit ang kanyang mukha ay tila naging isang estatwa ng yelo.
Ang sugat sa kanyang balikat mula sa basag na bote ay patuloy na dumadaloy, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Ang tanging nakikita sa kanyang mga mata ay ang pagguho ng kanyang mundo dahil sa katotohanang binitawan ni Clara. Leandro, ang kapatid mo, bulong ni Clara habang umiiyak. Hindi ko siya kapatid. Sigaw ni Leandro, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagkanulo sa kanyang nararamdaman. Isang pagkakamali ang lahat ng ito. Isang pagkakamali ang pamilyang ito. Hindi ko hinintay na makabawi si Leandro mula sa kanyang pagkagulantang. Mabilis kong isinara ang aking laptop at hinugot ang USB. Ito na ang aking pagkakataon. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa naghihingalong si Alejandro, dahan-dahan akong umatras patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko ay tila isang anino na umiiwas sa liwanag. Teresa, tawag ni Leandro nang mapansin ang aking pag-alis. Huwag kang magkakamaling lumabas ng pintong iyan. Attorney, tapos na ang laro nyo? Sagot ko nang hindi lumilingon. Ang aking boses ay matatag, puno ng awtoridad, na tila ako ang nagmamay-ari ng bawat segundo ng oras na ito. Ang video ng pag-amin ni Vicente at ang lahat ng ebidensya ng mga krimen nyo ay nasa kamay na ng mga awtoridad sa mga sandaling ito. Isang autosend program ang itinakda ko bago pa kayo pumasok. You're not just losing the foundation, Leandro. You're losing your freedom. You're bluffing, sigaw niya habang sinusubukang humakbang patungo sa akin, ngunit napahawak siya sa kanyang sugat sa balikat at napaluhod sa sakit. Try me, huling sabi ko bago tuluyang lumabas ng silid. Mabilis akong bumaba ng hagdan, kasunod si Clara, na pilit na binuhat ang sarili sa kabila ng sakit. Paglabas namin ng gusali, sinalubong kami ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa dumi at dugo na iniwan namin sa loob. Sumakay kami sa isang sasakyang naghihintay sa kanto, isang sasakyang ipinadala ni Attorney Villahindi. Ang driver ay isang lalaking hindi ko pa nakikita, ngunit ang kanyang mga mata ay familiar. Siya ay si Gabriel, ang anak ni Herman Valdez, ang kapatid ng aking ina, na matagal nang itinuring na pamilyang itinakwil ng mga Montenegro. Nakuha mo ba, Teresa? Tanong ni Gabriel habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Nandito ang lahat. Sagot ko habang hawak ang USB. Pero may isa pang bagay. Ang misteryosong korporasyon na bumili sa Valdez Foundation. Kailangan kong malaman kung sino ang tunay na nasa likod nito. Binuksan ko muli ang aking laptop sa loob ng bumibilis na sasakyan. Gamit ang huling password na nahanap ko sa folder ni Clara, pinasok ko ang rehistro ng Mariposa Holdings. Ang aking paghinga ay tila tumigil nang makita ang pangalan ng nag-iisang shareholder ng korporasyong iyon. Hindi ito si Gabriel, hindi rin si Clara. Ang nakalagay na pangalan ay Maria Teresa Valdez. Ang aking ina ay hindi lang ako pinrotektahan. Ginawa niya akong nag-iisang may-ari ng lahat, bago pa man niya malagutan ng hininga. Ang bawat papel na pinirmahan niya kay Leandro Villa ay isang huwad na dokumento, isang pain, para ilabas ang tunay na kulay ng mga taong gustong sumira sa amin. Ang tunay at legal na dokumento ay matagal nang nakatago sa ilalim ng aking sariling pangalan, naghihintay lamang sa sandaling magkaroon ako ng lakas na kunin ito. Ipinamana sa iyo ng nanay mo ang lahat, Teresa, hindi para yumaman ka, kundi para magkaroon ka ng kapangyarihang protektahan ang iba. Sabi ni Clara mula sa tabi ko. Ang kanyang boses ay mahina na ngunit puno ng kapayapaan. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na pumatak sa aking pisngi, ang kauna-unahang luhang hinayaan kong dumaloy mula nang magsimula ang gulo na ito. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglaya. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-click ko sa screen, bumungad ang mukha ni Beatrice Montenegro. Nakaupo siya sa isang madilim na silid, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may hawak siyang isang litrato, ang litrato ng aking ina na may kasamang isang sanggol. Akala mo ba ay nanalo ka na, Teresa? Ang boses ni Beatrice ay tila isang mahabang kalmot sa pader. Napatay ni Leandro ang sarili niyang kapatid at ang pamilya ko ay nawasak. Pero bago ako sumuko, may isang regalo ako sa iyo. Ang sanggol sa litratong ito, ang kapatid mong akala mo ay namatay na sa panganganak. Hindi siya namatay, at alam ko kung nasaan siya. Tandaan mo ang mukhang ito, Teresa, dahil ito ang mukha ng katotohanang pilit ibinao ng iyong ina. Kung gusto mong makita ang kapatid mo, bitawan mo ang lahat ng kaso laban sa akin at ibigay mo ang kontrol ng Valdez Foundation.
or else hinding-hindi mo malalaman kung saang lupalop ko siya itinago. Ang boses ni Beatrice Montenegro ay tila isang kuko na kumakalmot sa aking pandinig, puno ng pait desperasyon at ng matagumpay na pangungutya. Sa screen ng aking cellphone, ang lumang litrato ng isang sanggol ay tila isang multo na nagpapatigil sa takbo ng aking mundo. Ngunit sa halip na manginig o sumigaw, lalong humigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone. Ang aking mukha ay nanatiling parang estatwa, malamig at walang emosyon. "You're late, Beatrice." Ang aking boses ay lumabas na parang isang matalim na bulong. Ang mga kaso ay hindi na sa akin nakadepende. Hawak na ng gobyerno ang bawat dumi ng iyong pamilya. At sa tingin mo ba maniniwala ako sa isang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan? Hindi ito kasinungalingan. Sigaw ni Beatrice, ang kanyang pa-victim na tono ay mabilis na lumabas. "Inatake ako ng high blood nang malaman ko ang ginawa mo sa anak ko. Pero mas malala ang ginawa ng nanay mo." Ipinamigay niya ang sarili niyang anak para lang hindi madamay sa gulo ng mga Montenegro at Villa. "Do you want to see him? Then meet me at the Old Valdez Manor. Isang oras, Teresa. Kung hindi ka sisipot, susunugin ko ang bawat bakas ng kinaroroonan niya." Pinatay niya ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng bumubusalsal na sasakyan ay tila naging isang mabigat na kumot. Tumingin ako kay Clara. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila nakakita ng isang sumpa. "Clara, totoo ba?" ang tanong ko. Ang bawat salita ko ay tila may kasamang bigat ng semento. "May kapatid ba ako? Bagwat puwon, out din tataha." Dahan-dahang tumango si Clara, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. "Patawarin mo ako, Teresa, ang iyong ina." Natakot siya. Noong panahong iyon, ang pamilya Montenegro at Villa ay tila mga Diyos na pumatay sa iyong ama. Ipinanganak ang sanggol sa isang maliit na klinika sa probinsya. Sabi ng iyong ina, isang Valdez na lang ang dapat manganib. Inakala ko rin na pumanaw na ang bata pagkatapos ng ilang buwan dahil sa sakit. Iyon ang sinabi ni Beatrice sa amin. Ginamit niya ang sanggol, bulong ko. Ang aking mga kamao ay nakakuyom ng ganoon na lamang kahigpit hanggang sa bumakat ang aking mga kuko sa aking palad. Itinago niya ang kapatid ko para gawing huling alas. "Teresa, huwag kang pupunta," babala ni Gabriel, habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. "It's a trap. She has nothing left to lose." Gagawin niya ang lahat para isama ka sa pagbagsak niya. "I have to go," sagot ko. Walang pag-aalinlangan. Ang aking isipan ay nagsimulang bumuo ng isang bagong estratehiya. Hindi ako pupunta doon para magmakaawa. Pupunta ako doon para tapusin ang lahat. Mabilis kong tinawagan si Attorney Leandro Villa. Kahit alam kong isa siyang kaaway, alam ko rin na siya ay isang oportunista. "Leandro, nakatakas ang ina mo," bungad ko. "Nasa lumang Valdez Manor siya. At may hawak siyang impormasyon na magpapabagsak sa iyo ng tuluyan kung hindi mo siya pipigilan. If you want to save what's left of your reputation, meet me there with the authorities. This is your only chance to prove that you weren't part of her kidnapping plot." Narinig ko ang marahas na paghinga ni Leandro sa kabilang linya. "You're playing with fire, Teresa." Ang apoy ay matagal nang nakasindi, attorney. "Pinipili ko lang kung sino ang unang matutupok," sabi ko bago patayin ang tawag. Pagdating namin sa lumang Valdez Manor, ang guho ng aming dating tahanan, na ngayon ay tila isang balangkas ng mga pait, na alaala sinalubong kami ng dilim at ng lagaslas ng ulan sa mga tuyong dahon. Ang mansyon ay tila isang dambuhalang multo sa gitna ng gubat. Pagpasok ko sa loob, ang amoy ng alikabok at amag ay sumalubong sa akin. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Beatrice sa isang lumang silya, may hawak na gasera sa isang kamay, at ang litrato sa kabila. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakakilabot na ngiti. "Nandito ka na, ang paboritong anak," sabi ni Beatrice. "Alam mo ba, Teresa, ang kapatid mo, palagi siyang malapit sa iyo. Nakikita mo siya, pero hindi mo siya nakikilala. Napakagandang biro ng tadhana, hindi ba? Hindi ka masyadong bota." "Nasaan siya, Beatrice? Tapusin na natin ito," sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. "Gusto mong malaman, pe?" Tumayo siya at itinapat ang gasera sa isang tumpok ng mga lumang papel at kurtina. "Ang iyong kapatid, ang batang Valdez na itinapon ng iyong ina, ay walang iba kundi ang taong pinagkatiwalaan mo sa lahat." Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Isang figura ang pumasok, basa ng ulan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang emotion na hindi ko mawari. Si Monica.
Monica, ang aking boses, ay tila isang mahinang kaluskos sa sahig. Hindi Teresa's tawa ni Beatrice isang tawang tila galing sa impyerno. Si Monica ang nagdala sa akin dito. Pero hindi siya ang kapatid mo. Ang kapatid mo ay nasa labas, hawak ang baril at handang tapusin ang sinumang hahadlang sa aming pag-alis. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon na sinundan ng sigaw ni Gabriel. Ang bawat segundo ng katahimikan pagkatapos ng putok ng baril ay tila isang dambuhalang timbang na dumadagan sa aking dibdib. Ngunit hindi ko hinayaang makita ni Beatrice ang kahit anong bitak sa aking katatagan. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng gumigibang mansyon ng aking mga mata ay nakapako sa gasera na hawak ng babaeng sumira sa aking pamilya. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay humahalo sa amoy ng pulbura na pumapasok mula sa labas. Gabriel, ang sigaw ni Clara. Mula sa likuran ko ay puno ng pait. Huwag kang mag-alala para sa pinsan mo, Teresa. O dapat ko bang sabihin? Kapatid, ang tawa ni Beatrice ay tila isang gasgas na plaka puno ng panunukso. Si Gabriel, ang batang Valdez na itinago ng iyong ina sa ilalim ng pangalan ng isang pinsan. Napakatalino ni Maria, hindi ba akala niya ay malalayo niya ang anak niya sa akin sa pamamagitan ng pagpapalit ng pagkakakilanlan nito? Natigilan ako. Si Gabriel, ang lalaking laging nasa tabi ko, ang protektor na inakala kong kadugo lamang sa malayong paraan, ay ang kapatid na matagal ko nang hinahanap. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo, ngunit agad kong hinawakan ang gilid ng isang lumang mesa upang manatiling matatag. You're lying, Beatrice. Ginagamit mo lang ang emosyon ko para makatakas. Ang aking boses ay lumabas na kasing lamig ng yelo. Gabriel is my cousin, at kung siya man ang kapatid ko, lalong wala kang makukuha sa akin. Dahil hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang huling pamilyang meron ako. Really, then look behind you. Sabi ni Monica, ang kanyang boses ay puno ng puot at inggit. Sino sa tingin mo ang nagpaputok ng baril sa labas? Hindi ang mga pulis, kundi ang taong sawang-sawa na sa pagiging anino mo. Isang figura ang pumasok mula sa madilim na pintuan. Hindi si Gabriel, kundi si Attorney Leandro Villa, hawak ang isang baril. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at dugo mula sa sugat na tinamo niya kay Alejandro kanina. Sa likod niya, nakita ko si Gabriel na duguan ng braso, ngunit buhay pa hawak ng mga tauhan ni Leandro. Leandro? What are you doing? Tanong ni Beatrice, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Doing what you should have done years ago, Beatrice, Papa. Sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Teresa is right. Truth burns. At ang katotohanang itinago mo sa akin tungkol sa aking tunay na ama at ang pagkakakilanlan ni Alejandro, iyon ang susunog sa iyo. Hinarap ni Leandro ang kanyang baril kay Beatrice, hindi sa akin. You used everyone, Mom. You used Alejandro, you used me, and you used the Valdez family to cover up your greed. Now the game ends. Wait, Leandro, sigaw ko. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo para sa babaeng ito. She's not worth it. Hindi ba, Teresa, sabi mo sa akin sa ospital ang katarungan ay dapat makuha sa anumang paraan? Muling itinaas ni Leandro ang baril. Ngunit sa gitna ng tensyon, mabilis kong kinuha ang aking cellphone at pinindot ang send sa isang mensahe na matagal ko nang inihanda. Biglang tumunog ang bawat cellphone ng mga tauhan ni Leandro. Isang video ang nagplay, ang video ng huling mensahe ni Maria Valdez na nagpapaliwanag kung paano ninakaw ni Attorney Villa Sr. ang lahat ng ebidensya ng pagpatay sa aking ama. Leandro, tingnan mo ang screen mo. Sabi ko ng may autoridad. Your father didn't just kill my father. He also planned to eliminate you and Alejandro once you outlived your usefulness. You are also a victim here. Do you want to be a murderer like him? Or do you want to be the one who finally breaks the cycle? Natigilan si Leandro. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, binitawan ni Beatrice ang gasera sa sahig. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa mga tuyong kortina. Kung mamamatay ako, isasama ko ang bawat bakas ng pamilya Valdez. Sigaw ni Beatrice habang tumatakbo patungo sa mas malalim na bahagi ng nasusunog na mansyon. Monica, help her, sigaw ni Leandro, pero si Monica ay mabilis na tumakbo palabas, inuna ang sariling kaligtasan. Naramdaman ko ang init ng apoy na dahan-dahang lumalapit. Kailangan kong magdesisyon. Ililigtas ko ba si Beatrice para pagbayarin sa batas? O hahayaan ko siyang lamunin ng sarili niyang galit?
Tiningnan ko si Gabriel na pilit na kumakawala sa mga tauhan ni Leandro. Teresa, lumabas ka na, hayaan mo na siya. Sigaw ni Gabriel. Humarap ako kay Leandro na nakatayo pa rin sa gitna ng apoy, tila nawawala sa sarili. Attorney, take Gabriel and get out. Now that's an order. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod si Leandro. Binuhat niya si Gabriel at dinala palabas. Naiwan ako sa loob tinitingnan ang dambuhalang apoy na lumalamon sa aking nakaraan. Nakita ko si Beatrice sa gitna ng usok yakap ang isang kahon ng mga alahas na wala ng halaga. Tapos na Beatrice, bulong ko bago ako tuluyang tumalikod. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng malakas na ulan na tila pilit na pinapatay ang apoy. Ang lumang Valdez Manor ay dahan-dahang gumuho sa harap ng aking mga mata. Nakita ko ang mga sasakyan ng pulis at ambulansya na paparating. Lumapit ako kay Gabriel na ngayon ay ginagamot ng mga paramedic. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Is it true, Teresa, ako ba talaga? Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Hinigpitan ko ang hawak sa aking lumang cardigan, ang tanging bagay na natira mula sa apoy. Kahit ano pa ang sabihin nila, Gabriel, ikaw lang ang pamilyang meron ako, at hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo muli. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang aninong mabilis na lumayo mula sa likod ng mga sasakyan ng pulis. Isang babaeng naka-hood, bitbit ang isang bag na puno ng mga dokumentong ninakaw mula sa mansyon bago ito masunog. Si Monica. At hindi siya susuko ng ganoon lang. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng ospital, ang amoy ng ulan ay humahalo sa amoy ng disinfectant. Nakatayo ako sa harap ng glass window ng silid ni Gabriel, pinapanood ang mahimbing niyang pagtulog. Ang kanyang braso ay balot ng benda, ngunit ang mas malalim na sugat ay ang katotohanang kailangan naming harapin, na ang buong buhay namin ay binuo sa gitna ng mga kasinungalingan ng mga Montenegro. Hindi ka pa ba magpapahinga, Teresa? Ang boses ni Attorney Leandro Villa ay mahina, tila pagod na pagod. Nakatayo siya sa dulo ng hallway, ang kanyang balikat ay may benda rin at may mga pulis na naghihintay sa kanyang likuran. Magpapahinga lang ako kapag sigurado na akong wala nang makakasakit sa kapatid ko, Attorney. Sagot ko nang hindi lumilingon. Bakit ka pa narito? I thought you were surrendering your license and your freedom. I am. Pero bago ako sumama sa kanila, kailangan mong malaman. Si Monica. She's not just running away with documents. She's trying to sell the digital encryption keys of the Valdez Foundation to our offshore competitors. Kapag nagtagumpay siya, mawawalan ng saysay ang lahat ng ipinaglaban mo. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Akala niya ba ay ganun ako katanga, Leandro? Akala niya ba ay hindi ko alam na kinuha niya ang bag na iyon? Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula kay Monica. Pag-click ko sa screen, bumungad ang kanyang mukha, madungis pawisan at punong-puno ng desperasyon. Nasa loob siya ng isang madilim na warehouse, hawak ang mga papeles at isang laptop. Teresa, congratulations, nahanap mo na ang kapatid mo. Pero sa tingin mo ba ay hahayaan kitang maging masaya? Tawa ni Monica, ang kanyang boses ay tila isang baliw na humahalakhak. 10 million pesos, Teresa. 10 million in crypto. At ibabalik ko ang access keys. Kung hindi buburahin ko ang bawat scholarship fund, bawat bank account ng foundation sa isang click lang. Monica, stop it. You're making it worse for yourself. Sabi ni Leandro mula sa likuran ko. Manahimik ka, Leandro, isa ka ring talunan, Teresa. Ano oras na para magbayad ang perfect queen sa lahat ng pangaalipusta niya sa akin? Dahan-dahan kong iniharap ang camera sa aking laptop na hawak ni Leandro. Sa screen makikita ang isang mapupulang access denied sa bawat folder na sinusubukang buksan ni Monica. Monica, listen to me carefully. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ang mga key na ninakaw mo ay ang honeypot system na sadyang ginawa ko para sa mga traidor na tulad mo. The moment you tried to access them outside the Foundation's network, it triggered a GPS tracker at isang automatic data wipe. You didn't steal our assets. You stole a tracking device that led the authorities straight to your location. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Monica. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling ka. Look behind you, Monica, sabi ko. Sa screen nakita ko ang biglang pagpasok ng mga SWAT team sa likuran niya. Ang tunog ng pagbagsak ng laptop sa semento ay tila isang hatol. Ang bawat sigaw ni Monica habang pinupusasan ay tila isang musika ng katarungan
na matagal ko nang hinihintay. You were never my friend, Monica. You were just a lesson I had to learn the hard way. Sabi ko bago patayin ang tawag. Humarap ako kay Leandro. Attorney, it's time. Go with them. Gawin mo ang tama para sa sarili mo kahit huli na. Tumango si Leandro, isang maliit na pasasalamat ang nakita sa kanyang mga mata bago siya tuluyang sumama sa mga pulis. Naiwan akong mag-isa sa hallway. Naramdaman ko ang bigat ng cardigan sa aking kamay. Dahan-dahan akong pumasok sa silid ni Gabriel. Gising na siya, ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Teresa, narinig ko ang lahat, bulong niya. Kapatid mo talaga ako. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Higit pa sa kapatid, Gabriel. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. At ngayon tayo namang dalawa ang bubuo ng bagong kwento. Wala nang Montenegro, wala nang villa. Tayo lang. Ngunit habang nag-uusap kami, isang nurse ang pumasok na may dalang isang maliit na box. Ma'am Teresa, may nag-iwan po nito sa front desk. Para daw po sa inyo. Binuksan ko ang box. Sa loob ay isang piraso ng sunog na tela mula sa wedding gown ko at isang sulat na may pamilyar na pabango, ang pabango ni Beatrice. Ang apoy ay hindi pumapatay sa lahat, Teresa. Minsan ginagawa lang nitong mas matalas ang galit. Magkita tayo sa muling pagkabuhay. Naramdaman ko ang pagtayo ng balahibo sa aking batok. Hindi nahanap ang bangkay ni Beatrice sa mansyon. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang maging abo ang mansyon ng mga Montenegro. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng salamin sa aking bagong opisina sa itaas ng Valdez Empowerment Center. Hindi na puting traje de boda ang suot ko, kundi isang eleganteng charcoal gray na suit na sumisimbolo sa aking autoridad. Ang aking buhok ay maikli na at maayos, at ang aking mga mata ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Handa na ang lahat sa ibaba, ate. Ang press, ang mga scholar at ang mga board members ay naghihintay na sa iyong speech, sabi ni Gabriel habang pumapasok sa silid. Suot niya ang kanyang uniforme bilang Chief Operations Officer ng aming foundation. Malayo na siya sa sugatang lalaking nakita ko noon. Ngayon siya ang aking kanang kamay at ang pinakamalaking tagumpay ng aking buhay. Salamat, Gabriel. Mauna ka na sa stage. May tatapusin lang ako dito, sagot ko ng may tipid ng ngiti. Nang lumabas si Gabriel, dahan-dahan kong kinuha ang lumang cardigan ng aking ina mula sa isang display case. Ito ay naging simbolo ng aming katatagan. Ngunit bago ako makahakbang palabas, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa likuran ko. Ang pamilyar na pabango, isang mabigat at matamis na amoy na tila nabubulok na bulaklak, ay bumalot sa silid. Napakaganda mo pa rin, Teresa. Parang kailan lang ay ikaw ang kawawang biktima sa aking mansion. Ang boses na yon ay paos, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo sa may pinto ang isang babaeng nakabalot sa itim na balabal. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat mula sa sunog, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. Si Beatrice Montenegro, ang multo ng aking nakaraan. You look terrible, Beatrice. Ang aking boses ay patagwalang halong gulat o takot. Inaasahan ko na ang pagdating mo. Actually, ako ang nagpadala ng balita tungkol sa event na ito sa bawat slum area sa Manila. Dahil alam kong hindi mo kayang palampasin ang pagkakataong makita ang aking tagumpay. You arrogant brat, sigaw ni Beatrice habang inilalabas ang isang maliit na vial ng likido asido. Sira na ang buhay ko, wala na si Alejandro, wala na ang yaman ko. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong hindi mo na muling masisilayan ang ganda mo sa salamin. Gawin mo to, hamon ko habang humahakbang patungo sa kanya. Ibuhos mo sa akin ang galit mo. Pero bago mo gawin yan, tingnan mo ang mga screen sa paligid mo. Sa bawat monitor sa loob ng opisina, lumitaw ang live feed ng mga pulis na nasa labas mismo ng pinto. You were never a ghost, Beatrice. You were just a rat I allowed to run until I found the hole where you were hiding. Ang bawat sentimong ginamit mo sa pagtatago ay galing sa bank account na matagal ko nang sinusubaybayan. Nagsisinungaling ka, panginginig ng kanyang kamay. Hindi ko kailangang magsinungaling, Beatrice. I am a rational woman. Hindi ako kumikilos ng walang plano. Ipinadala ko na sa mga autoridad ang ebidensya na ikaw ang pumatay kay Vicente Montenegro sa loob ng nasusunog na mansyon para makuha ang huling mga alahas. Yes, Beatrice, I found the forensic report. You didn't just survive the fire, you committed parricide to escape. Bumagsak ang vial sa semento, lumikha ito ng tunog ng pagbasag
na tila ang tunog ng kanyang huling pagkatalo. Napaluhod si Beatrice ang kanyang paghagulgol, ay tila isang nakakangilong tunog ng isang talunang Maninila. Utang na loob, Teresa, pamilya tayo. Ipinanganak ko si Alejandro para maging asawa mo. I kept your brother alive, gaslighting pa rin niya hanggang sa huling sandali. Hindi mo siya binuhay dahil sa awa. Binuhay mo siya para maging prenda. You are a parasite, Beatrice, and a parasite dies when the host finally becomes strong enough to pull it out. Sabi ko habang binubuksan ang pinto para sa mga pulis. Dalahin niyo na siya at siguraduhin niyo na sa pinakamadilim na selda siya ilalagay. Habang kinakaladkad palabas si Beatrice, hindi ko na siya muling tiningnan. Humarap ako sa salamin at isinuot ang aking cardigan. Ito na ang huling pagkakataon na gagamitin ko ito. Mula ngayon ang alaala ng aking ina ay hindi na tungkol sa paghihirap, kundi tungkol sa pagtatagumpay. Bumaba ako sa stage. Sinalubong ako ng masigabong palakpakan. Tumingin ako kay Gabriel na nakangiti sa akin at sa libu-libong kababaihan na umaasa sa aming foundation. Ang bawat sinulid ng ating buhay ay maaaring maputol. Simula ko sa aking speech, ang aking boses ay umalingaw sa buong hall. Pero ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas, sa pagkakapunit. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating itahi muli ang ating sarili ng mas matibay, mas matalino, at mas makapangyarihan kaysa noon. Sa dulo ng auditorium, nakita ko si Attorney Leandro Villa na nakatayo sa likod ng mga gwardya na kaposas, pero may bahagyang pagtango ng respeto. Tinalikuran ko na ang lahat ng mga anino. Wala ng Montenegro, wala ng Villa, wala ng biktima. Nang matapos ang programa, lumakad ako palabas ng gusali. Ang araw ay nagniningning ng napakaliwanag, tila binubura ang bawat bakas ng ulan. Huminga ako ng malalim. Ang lasa ng kalayaan ay mas matamis kaysa sa anumang tagumpay. Saan tayo pupunta atin? Tanong ni Gabriel habang pinagbubuksan ako ng pinto ng sasakyan. Sa hinaharap, Gabriel, pa. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. At sa pagkakataong ito, tayo na ang nagsusulat ng ating sariling wakas. 5 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ng mga Montenegro, ngunit ang bawat alaala ay tila mga hibla na lamang ng isang lumang tela na maayos ko nang naitabi sa baul ng nakaraan. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming tahanan sa Bulacan habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa malawak na lupain na dati ay balot ng pait, ngunit ngayon ay nagniningning sa pag-asa. Ang hangin ay sariwa-dala ang amoy ng mga bagong sibol na bulaklak, isang malayo at payapang mundo mula sa mausok at madidilim na pasilyo ng mansyong aking kinalakihan. Ate, handa na ang sasakyan? Hinihintay na tayo sa graduation ng unang batch ng Valdez Scholars sa Manila, tawag ni Gabriel mula sa loob. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Si Gabriel ay isa na ngayong ganap na abogado. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dangal na dati ay ipinagkait sa kanya. Kasama namin si Clara na kahit may edad na ay nananatiling matatag, nagsisilbing gabay sa aming bagong pamilya. Wala na ang mga anino ng takot. Ang bawat umaga namin ay hindi na tungkol sa pag-iwas sa patibong, kundi tungkol sa pagbuo ng mga pangarap. Nabalitaan ko kamakailan ang balita tungkol kay Beatrice at Monica mula sa aking mga abogado. Si Beatrice ay pumanaw na sa loob ng correctional facility dahil sa mga komplikasyon ng kanyang sakit, isang malungkot at madilim na wakas para sa isang babaeng inalay ang kanyang kaluluwa sa altar ng kasakiman. Si Monica naman ay nananatiling nakapiit, ang kanyang ambisyon ay naging sarili niyang rehas. Sa kabilang banda, si Leandro Villa ay nakalabas na sa piyansa at kasalukuyang gumagawa ng mga gawaing sibiko bilang bahagi ng kanyang rehabilitasyon. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang galit ay isang lason na matagal ko nang iniluwa upang hindi na muling makahawa sa aking sistema. Tinatanong ako ng marami kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay simple, abta. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong sumira sa aking pagkatao. Ang pagpapatawad sa kanila ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang kanilang papel sa aking buhay ay tapos na. Binura ko na ang kanilang mga pangalan sa aking listahan ng mga dapat isipin dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa ganap na kawalan ng pakialam sa mga taong nagtangka sa iyong kaligtasan. Hinawakan ko ang aking lumang cardigan na nakasampay sa aking balikat.
Hindi na ito ang tahi-tahing tela na puno ng mga sikreto. Ito ay isa na lamang paalala na ang bawat sugat ay may paraan upang maghilom at ang bawat sinulid na naputol ay maaaring itahi muli sa isang mas magandang disenyo. Ate tara na baka malate tayo sa opening remarks, biro ni Gabriel habang inaayos ang kanyang salamin. I'm coming, Gabriel. Just a moment, sagot ko. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Teresa na umiiyak sa fitting room ng isang boutique. Ang babaeng ito ay isang reyna ng sarili niyang tadhana. Ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman ng Valdez Foundation, kundi sa katahimikan ng aking isipan sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata sa gabi. Ang aral na nais kong iwanan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay ito. Huwag kayong matakot na mawala ang lahat, kung ang kapalit nito ay ang inyong sarili. Ang pag-ibig na humihingi ng inyong dignidad ay hindi pag-ibig kundi isang bilangguan. At tandaan nyo ang isang babaeng marunong tumayo sa sarili niyang mga paa gamit ang kanyang talino at katuwiran ay mas matatag pa sa anumang bagyong maaaring ibato ng mundo. Sumakay ako sa sasakyan at tumanaw sa bintana. Ang daan patungo sa Maynila ay tila isang bagong pahina na naghihintay na masulatan. Tapos na ang kabanata ng pagdurusa. Ngayon ang bawat hininga ko ay isang deklarasyon ng kalayaan. Sa aming pag-alis iniwan ko ang lumang cardigan sa upuan ng beranda. Hindi ko na ito kailangan upang maramdaman ang init ng aking ina. Ang kanyang pagmamahal ay nasa loob ko na dumadaloy sa aking mga ugat, nagbibigay ng lakas sa bawat desisyong aking ginagawa. Tayo ay hindi biktima ng ating nakaraan. Tayo ang arkitekto ng ating bukas. At sa pagkakataong ito, ang itinatayo kong gusali ay gawa sa katarungan pagmamahal at higit sa lahat ang matibay na paniniwala sa sariling kakayahan. Nakarating kami sa auditorium. Ang hiyawan ng mga tao at ang palakpakan ng mga bata ay tila isang koro ng kaligtasan. Sa aking pag-akyat sa entablado, alam ko na ang bawat luha na pumatak noon ay naging matabang lupa para sa tagumpay na nararanasan ko ngayon. Tapos na ang bawat hibla. Buo na ang tela. At ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa pag-usbong ng isang bagong liwanag.